Kung iniisip mong wala akong oras para sa'yo, di pa ka na lang, George. Sabihin mo sa akin, di ba? Ako? Gusto kong tapusin yan. Gusto kong tapusin yan. Sandali lang. Hindi na lang mga bansa sa Gulpo ang tinatakot ng Iran, pati China, Hapon at UK ay kasama na rin. Pag-isipan mo yan. Bumibili ang China ng halos 70% ng langis ng Iran. At nagbigay din sila ng mga anti-ship missile sa kanila. Pero tila hindi pa rin masaya ang Iran. Tingnan ito. Ito ang pahayag ng speaker ng Iran. Ang taong ito ay naging pangunahing leader sibilyan ng Iran mula nang mapatay si Ali Larazani. Kahapon, sinabi niya na bukod sa mga base militar, lehitimong target din ng mga institusyong pinansyal na nagpupundo sa budget militar ng US. Ang US Treasury bonds ay may dugo ng mga Iranian. Kapag binili mo ito, binibili mo rin ang pag-atake sa iyong opisina at ari-arian. Binabantayan namin ang portfolio mo. Huling babala na ito. Ngayon, di ako sigurado kung binabantayan niya talaga ang mga portfolio. Kasi mukhang di naman niya tiningnan ng listahan. Narito ang nangungunang tatlong dayuhang may hawak ng US Treasury bonds. Una ang Hapon, pangalawa ang China, at pangatlo ang United Kingdom. Ngayon, kinundeno ng Hapon at United Kingdom ang mga pag-atake ng Iran sa mga bansa sa Gulpo. Pero bukod sa pagkondena, hindi naman talaga sila kasali sa digmaang ito. At ang China naman, kasali, pero nasa panig ito ng Iran. Bumibili sila ng langis mula sa Iran. At bukod pa ron, nagbebenta rin sila sa Iran ng mga depensa sa himpapawid at mga anti-ship missile. Kaya sigurado akong nagulat ang Beijing sa banta na ito. Ngayon, maging tapat tayo, hindi ko sinasabing totoong aatakehin ng Iran ang China o Hapon. Kahit may mga problemang pang-ekonomiya at militar ang China, mas malakas pa rin ang militar nito kaysa Iran. Pero ang ipinapapita ng mga pahayag na ganito ay hindi talaga pinag-isipan ng Iran ang kanilang plano ng pagganti. Ngayon, pinag-uusapan ng lahat kung paano hindi handa ang US sa ilang tugon ng Iran, tulad ng pag-atake sa mga kaalyado sa Gulpo. Pero hindi pinag-uusapan ng lahat na ang Iran mismo ay wala talagang malinaw na plano pagdating sa pagganti. May mga bansang nagbabanta kahit wala silang kaugnayan sa digmaan. At ang hinihingi nilang tigil putukan tulad ng pag-alis ng US o pag-abandona sa mga base sa gitnang silangan ay hindi papayagan ng US at mga bansa sa Gulpo. Simple lang ang dahilan. Nandoon ang mga base para protektahan ng mga bansang Arabo mula sa Iran at alam ito ng mga bansang iyon. Matapos bigyan ni Pangulong Trump ng ultimatum ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz o atakihin ng US ang mga planta ng kuryente ng Iran, naglabas naman ng Iran ng sariling target para sa ganti. Binalaan ng Iran na kung atakihin ng US ang kanilang mga planta ng kuryente, sisirain nilang mga planta ng desalination at tubig sa Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Jordan, Bahrain at Qatar. Alam niya na siguro, hindi maganda para sa US na tamaan ang mga planta ng kuryente ng Iran dahil mas apektado ang mga sibilyan kaysa sa rehimen, kahit na nakikinabang din ang rehimen dito. Wala ring saysay ang ginagawa ng Iran. Halimbawa, kung inatake ng US ang mga planta ng kuryente nila, paano naging patas para sa Iran na atakihin ang mga estrukturang sibilyan sa ibang bansa? Totoo lang mga estado sa Gulpo sa digmaan mula simula. Hindi pinayagan ng mga bansang ito ang Estados Unidos na gamitin ng kanilang himpapawid o mga base. At hindi lang militar ang target ng Iran sa kanila. Nagbabanta na silang atakihin ang mga sibilyang infrastruktura. Mula pa simula ng pagganti ng Iran, tinatawag ko na itong terorismo. Hindi pa ginagamit ng media ang salitang yon. Pero alam mo kung sinong gumagamit? Mga foreign minister sa Gulpo. Sabi ng presidential advisor ng UAE, nakikipagnegosasyon kayo sa terorista. Kami hindi. Sa UAE, hindi kami nakikipagnegosasyon sa terorista. Ipinagbabawal at pinupuksa namin sila. Para sa Washington, UAE, NATO at Israel. Gawin ninyo ang dapat gawin. Dapat mawala ang rehimeng Islamiko ng Iran at mga teroristang network nito. Matindi ang pahayag. Pero galing lang ito sa tagapayo ng presidente, hindi mismong sa may kapangyarihan. Alam mo kung ano? Narito ang sinabi ng ministro ng panlabas ng Dubai. Hinding-hindi kami magpapadala sa pananakot ng terorista. Malinaw itong nagpapakita kung paano tinitingnan ng UAE ang Iran. Ngayon, hindi lang UAE. May mga katulad ding pahayag na nagmumula sa Saudi Arabia. Hayagang sinabi ng kanilang ministro ng panlabas na sinasabi ng Iran na lumalaban ito para sa mundo ng Islam.
pero inaatake rin ang mga infrastrukturang nakakasakit sa mga Muslim sa ibang bansa. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa clip na ito, mabilis lang na paalala na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Sige, pakinggan na natin ang clip na ito. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin kapag sinasabi mong ikaw ay nakikipaglaban para sa mga layunin ng mundong Islamiko habang inaatake ito? Hindi lang isang bansa ang tinatarget. Ang Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Lebanon, Jordan, Azerbaijan, at Turkey ay pawang mga bansang Muslim na inatake. Kahit bago ang digmaang ito, ano talaga ang ambag ng Iran sa layunin ng Islamikong mundo? Pagsuporta sa Houthi militia sa Yemen. Pagsuporta sa mga puwersa ng Popular Mobilization sa Iraq, na ngayon ay umaatake hindi lang sa mga kalapit bansa, kundi pati sa mismong Iraq, at nagsasagawa ng mga pag-atake sa loob ng bansa. Hezbollah sa Lebanon. Bukod sa pagtatangkang kontrolin ang mga desisyong politikal, ay naging operasyonal na braso rin sa mga aktibidad na nagpapagulo sa rehiyon, pati sa Saudi Arabia. Pinakamalinaw na halimbawa nito ang papel ng Iran at Hezbollah sa Syria. Nasaan ang suporta para sa layunin ng Islamikong mundo kung pinapayagan at sinusuportahan ang mga krimen ng dating rehimen ng Syria? Nasaan ang suporta sa pagpatay sa mga politiko sa Lebanon? Nasaan ito nang mabigyan ng kapangyarihan ang milisya sa Iraq hanggang maagaw nila ang desisyong pampolitika at mapigilan ang pag-unlad? Saan ang suporta para sa layunin ng Islam? Hindi ko ito nakikita. Sa kasamaang palad, ginagamit lang ang mga ito bilang mga slogan na pantakip. Sa totoo lang, ang mga kasangkapang ito ay para protektahan ang interes ng Iran, hindi ang mga ideal na sinasabi nila. Kailangan mo ako, hindi ba? Matapos ang pahayag, sinabi ng Saudi Arabia sa Estados Unidos na kapag inatake ng Iran ang mga power station o planta ng tubig ng Saudi, sasali ng Saudi sa mga pag-atake laban sa Iran. Malaking bagay ito dahil tinitingala ang Saudi bilang leader ng mundo ng mga Arabo. At kung makikialam ang Saudi, maraming ibang bansa ang makikialam din. At tila, mas malaki ang naging epekto ng desisyong ito kaysa sa inakala ng marami. Kahapon, lumabas ang ulat na nilimitahan ng Iran ang pag-atake sa Saudi Arabia dahil sa takot na ang patuloy na pag-atake ay magdulot ang direktang tugon militar mula sa Saudi. Hindi ito kakayanin ng Iran, lalo na't halos linggo-linggo silang nawawalan ng leader. Dito natin ililipat ang focus ngayong umaga. Tandaan, nagbigay si Pangulong Trump ng 48 oras na ultimatum sa Iran na dapat matatapos ngayong gabi, Lunes ng gabi. Ngayong umaga, naglabas ng pahayag si Pangulong Trump na binago ang oras. Ikinatutuwa kong iulat na nagkaroon ng maganda at produktibong pag-uusap ang Estados Unidos at Iran nitong nakaraang 2 araw para maresolba ang ating alitan sa gitnang silangan. Batay sa tono at inalaman ng mga malalim, detalyado at makabuluhang pag-uusap na ito, inutusan kong Department of War na ipagpaliban ng 5 araw ang planong pag-atake sa mga planta ng kuryente at infrastruktura ng enerhiya ng Iran ayon sa resulta ng negosasyon. Talagang nakakagulat ang pahayag na ito at may malalaking implikasyon. Kaya naman maraming tao ang tumanggap sa pahayag na ito nang may pagdududa. Tingnan mo ang timing ng pahayag. Lumabas ito bandang alas 6 ng umaga Eastern Time na yung araw. Sakto ito bago magbukas ang mga merkado. At napaka-espesipiko ng pahayag. Tinigil lang ang mga pag-atake sa pasilidad ng enerhiya. Hindi lahat ng pag-atake ay natigil. Sa katunayan, hindi pa talaga nagaganap ang mga pag-atake sa enerhiya. Magsisimula pa lang sana ito ngayong gabi kung hindi binuksan ng Iran ang kipot. Itinigil muna ito ng 5 araw. Ang eksaktong timeline, magbubukas ang mga merkado hanggang sa muling magsara para sa weekend. Ngayon, pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito sa ilang sandali. Pagkatapos ng pahayag, nagdaos si Trump ng biglaang press conference ngayong umaga at nagbahagi ng maraming interesanteng detalye. Ang unang tanong ay, paano naiiba ang pag-atake sa mga planta ng kuryente ng Iran sa mga krimen sa digmaan ng Russia na ginagawa ni Putin sa Ukraine? Pakinggan ang sagot. Paano ito naiiba sa ginagawa ng Russia na inaatake ang kuryente ng Ukraine? Sa palagay ko, malaki ang pagkakaiba lalo na sa mga sandatang nuclear na gusto nilang makuha
Maraming bagay ang iba. Hindi rin ako sangayon sa ginagawa ng Russia para lang malinaw. Sige, pero malaki talaga ang pagkakaiba. Pinag-uusapan mo ang isang bansa na naging masama sa loob ng 47 taon. Sobrang sama nila. Kamatayan sa buong mundo, hindi lang sa atin. Tingnan mo kung paano nila biglang inatake lahat ng bansang paligid nila. Hindi dapat nangyari yon. Wala namang nagakala na mangyayari yon. Gusto nilang sakupin ang gitnang silangan at tuluyang burahin ang Israel. Kung may sandatang nuclear sila, nagawa na nila ito. Presidente ba natin ang kausap ng Iran? Ginoong Pangulo! Pagkatapos magsalita si Trump, itinanggi ng Foreign Ministry ng Iran na may nagaganap na negosasyon. Tinanong si Pangulong Trump at narito ang kanyang sagot. Ginoong Panggulo, ayon sa Foreign Ministry ng Iran, hindi totoo ang sinasabi mo tungkol sa produktibong pag-uusap sa mundo. Kailangan nilang kumuha ng mas magagaling na tao para sa kanilang public relations. Nagkaroon kami ng matitinding pag-uusap at may mga pangunahing napagkasunduan. Halos lahat ng punto ay napagkasunduan. Makikita natin kung saan ito hahantong. Marahil hindi yun ay parating. Alam mo naman, nasira na ang komunikasyon. Hindi na sila makapag-usap sa isa't isa. Pero nagkaroon kami ng matitinding pag-uusap. Sina Ginoong Witkoff at Ginoong Kushner ang nangguna rito. Masasabi kong naging perpekto ang lahat. Masasabi ko na kung itutuloy nila yon, matatapos ang problemang yon, ang sigalot na yon. At sa tingin ko, matatapos ito ng lubos na lubos. Nasa isip namin ang aming mga katuwang sa gitnang silangan. Maganda ang relasyon namin sa marami sa kanila, gaya ng, alam ninyo, marami sa kanilang nakakagulat na naapektuhan at nagulat din ako pati ang iba. Pero nasa isip talaga namin sila sa mga pag-uusap. Nagganap ang pag-uusap kahapon na tumabot hanggang gabi. Gusto talaga nilang makipagkasundo. Gusto rin naming makipagkasundo. Tinanong siya ng direkta. Sino talaga ang kinakausap ng Estados Unidos? Ano ang pangalan niya? Totoo ba ang kapangyarihan niya? Pakinggan natin ang sagot. Kahit walang pangalan, may ilang detalye pa rin. Sino po ang kausap ni Steve Witkoff, Ginong Pangulo? Isang mataas na opisyal, huwag mong kalimutan, na alis na natin ang pamunuan sa Phase 1, Phase 2 at halos lahat ng Phase 3. Pero ang kaharap natin ay ang taong naniniwala kong pinaka nire-respeto at siyang leader. Alam mo, medyo mahirap, naalis na natin ang lahat. Hindi siya ang pinakamataas na leader. Wala tayong alam tungkol sa kanya, pati na rin sa pangalawang pinakamataas na leader. Ang anak. Wala ni isa. Hindi pa kami nakakatanggap ng balita mula sa anak. Paminsan-minsan, makakakita ka ng pahayag na inilalabas, pero wala pa, hindi namin alam kung siya ay buhay pa. Pero yung mga tao na tila namumuno dito at mukhang totoo based sa mga totoong pangyayari, kasi yung mga sinabi nila ay nangyari na. Kinoong Pangulo. Muli, Kinoong Pangulo. Ayokong mapatay siya. Sige, ayokong mapatay siya. Kinong Pangulo, pwede mong ituro. Walang may gusto ng trabahong yan ngayon. Alam mo, wala namang kalagang sabik na maging pinuno ng bansang yon. Pero baka magawa nating mas ulusyonan ang problemang yan. You know, Pangulo! Alam mo ba, hindi nagtagal pagkatapos ng press conference na ito. Iniulat ng Axios mula sa isang Israeli source na alam nilang nakikipagnegosasyon sina US Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner sa speaker ng parlamento ng Iran na si Galif Baf. Siya rin ang nagbanta tungkol sa Treasury Bond sa simula ng video. Ayon sa ulat, ang Turkey, Egypt at Pakistan ay nagpadala ng mensahe sa pagitan ng Estados Unidos at Iran nitong weekend. Nag-usap ng magkakahiwalay ang matataas na opisyal ng tatlong bansa, kina Witkoff at Iranian Foreign Minister Arghachi. Ayon sa source mulang US, tuloy ang mediation at may progreso. Tinalakay ang pagtatapos ng digmaan at pagresolba ng natitirang issue. Dito, nagiging interesante ang mga bagay. Matapos lumabas ang mga ulat, naglabas ng opisyal na pahayag ang tagapagsalita ng parlamento ng Iran na itinatanggi ang anumang kasalukuyang negosasyon. Pero pagkatapos nito, may isang Iranian outlet na malapit sa pamunuan ng Iran ang nagsabi na ang mga negosasyon ay talagang nagpapatuloy. Iniulat na iminungkahi ng US sa pamamagitan ng tagapamagitan ang pag-uusap ni na VP J.D. Vance at Iranian Speaker Galif Baf. Wala pang tugon ng Iran, pero hindi rin ibig sabihin na tumanggi na sila.
Kaya pag-isipan natin kung bakit napakaraming kalituhan tungkol sa mga pag-uusap at kung bakit magkaiba ang mga ulat na natatanggap natin mula sa magkabilang panig. Tingnan natin ang mga insentibo. Kung talagang may negosasyon na nangyayari at hindi pa yon sigurado, gusto talaga ng Estados Unidos na maging publiko ito, alam mo, malaman ng lahat. Dahil kapag nalaman ng publiko ang tungkol sa negosasyon, bumababa ang presyo ng langis. At ang mas mababang presyo ng langis ay nagbibigay sa US ng mas malaking kapangyarihan para makakuha ng mga konsesyon sa negosasyon. Ang Iran naman ay kabaligtaran ng gusto. Kung may negosasyon na nangyayari, gusto ng Iran na manatiling lihim ito hanggat maari dahil pinapanatili nitong mataas ang presyo ng langis. Ang mataas na presyo ng langis ay nagbibigay sa Iran ng mas malaking kapangyarihan para makakuha ng mas maraming konsesyon para sa kanilang panig. Kahit sabihin ng isang panig na hindi sila nakikipagnegosasyon o ng kabila na nakikipagnegosasyon sila, hindi ibig sabihin ay totoo yon. May dahilan ang magkabilang panig na magsinungaling.